Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oh, medyo maaga-aga ako ngayon, no? Ay, salamat doon sa dumadagdag na subscriber, no? Mamaya ho, mag-collab tayo. Magbigay lang ho tayo reaction dito, no? 5 hours ago ho ito. There's a big chance SMMI franchise will be revoked, Pimentel. Pakinggan natin. Si Karen Davila ho, nag-i-interview rito. So clearly, it is within the power of Congress to revoke the franchise. What is the possibility of this, Representative Pimentel? There is really a big possibility in revoking. In fact, yesterday, for the information of everyone, we already passed a resolution urging National Telecommunications Commission to suspend the airing and the of SMNI. So it is now up to the National Telecommunications Commission whether they were up on it. And then we will have another hearing. I believe there's a bill actually that is being passed to revoke the franchise of SMNI. And based on the two hearings that I attended, we have evidence proving that they have violated several sections of their franchise, and it is a ground we have every reason to revoke the franchise. Okay. And what are you seeing? Will the plenary vote on this? How will it work? If the Committee on Legislative Franchises finds the violations, the committee recommends the revocation. Do you take a vote in the plenary to revoke? Yes, it will be brought up to a vote. And again, it will have to be... So, magbubutuhan pa pala, no? Ang plenary daw, saka sa Senado, si tuloy. Concurred by the Senate. Oh. That is the process of our legislative body, no? So, there will be a bill filed, then it will be voted upon by Congress, then upon approval of Congress, it will have to be concurred by the Senate. Okay. I'm curious, the charges against Apollo Quiboloy in the United States, he is charged, he is wanted in the United States, but it's of course, it's foreign jurisdiction. Is that a factor in a violation of a franchise? No, that is another matter. We are not delving into the cases of Apollo Quiboloy in the States, and it's not in any way related to the violations that I have mentioned to you. Okay, all right. Now, on a bigger scale, Representative Pimentel, I think it's also, I wanted to ask you, it's about where we are right now as a country in terms of mainstream media, in terms... Tama na ho yan. So, magkakaroon po ng butuhan, sabi ni Representative Pimentel, no? Pero, malaking chance daw na ma-revoke na itong lisensya na itong fake news, itong truth doesn't matter na ito na SMMI, no? At nakakulong na ho si Badoy at si Celes, no? At ayon sa balita, sila po ay magkakaroon ng hunger strike, hindi raw sila kakain hanggang hindi sila pinalalabas. At mukhang siguradong doon sila magse-celebrate ng Pasko at Bagong Taon, no mga boss? Lahat ng drama no? Pero kung hindi lang kakain, palagi hindi makakatagal doon dalawang to. Lagyan mo ng pagkain doon sa hindi nila kakainin, no? Kalokohan yun. Pinakamaganda gawin nila, no? Magbaliw-baliwan sila, baka sakaling lumusot pa. Total, yung sumakit ang ulo ng mga nagtatanong sa kanila kay Badoy at saka doon kay Celes Sumakit ang ulo Puro out of this world ang mga sagot Kaya yun, wala silang makakuha ang sagot doon sa dalawa. Kinontempt na nila, pinakulong na nila sa Senado, sa Kongreso, diba? Kaya gano'n na lang. Malay mo, makachamba sila. Maniwala sa kanila pag kung I am the apostle of Quiboloy. We are the apostles of
the appointed son, di ba? Si Kibuloy, presidente naniwala pa kay Kibuloy na siya raw appointed son eh. Di ba? Ginaya niya si Panginoon Jesucristo, malay mo, di ba? Kung sabihin nitong si kami ang apostoles ni Kibuloy. At magdadaldal sila ron ng magugunaw ang mundo pag kami hindi ninyo pinalabas. Mga ganun, di ba? Si Kibuloy, di ba? Pag pinasara raw yung kanilang istasyon God have mercy in the Philippines. Go well, sabi niya. Hindi ko nung bilag ko kapon, no? Alam niya mga boss. Dali. Kung magbabalik tanaw tayo nung filing of candidacy sa pagkapangulo, no? Siguro hindi niyo na makakalimutan. In-interview si His Excellency na may posibilidad ba na umatras ka sa pagtakbo bilang Pangulo dahil tatakbo si Sara Duterte? Sabi ni His Excellency, wala na. I have nowhere else to go. Hindi talagang tatakbo na ako. Magpapile na talaga ako, sabi niya. Hindi na ako aatras. No? Laban na kung laban. Ganon eh. Basta talagang presidente natin target niya. Hindi na siya aatras. No? So, yun nga ang nangyari. Siya ang nasunod. Maski na talagang labag na labag sa kalooban ni Superman na bitawan ang trono at gusto niya ang kanyang iupo yung kanyang butihing anak. Ito si Butangera. Ito si Sara. Come to the point na kung ayaw mo, parang ganun eh. Ayaw mo Bato, pag-file ka, presidente ka. Atras. Ako naman, si Bongo na lang, ako vice president. Talagang magulo-magulo, talagang ayaw bitawan ni Digong yung mapunta kay Marcos. At kung ano-ano nga sinasabi niya, di ba? Kung ano-ano sinasabi. Di ba? Ganun ang istorya eh. Hanggang yun nga, sinisiraan ni Digong si His Excellency na walang anong alam niyan? Tatay niyan, pero yan, wala, marusang lang mag-English yan at may bagahe yan. Kung ano sinasabi ni Digong nung panahon na yun, talagang ayaw niyang mapunta kay Marcos ang trono. No? Pero hindi natupad. Di natupad. Nanalo ng presidente si Bongbong. Nabalik sa pwesto ang Marcos, di ba? Ito yan mga boss. Ang hirap isipin, no? Paano kung hindi naging matigas ang ulo ni Marcos at napaatras siya at si Sara ang naging pangulo? Nakakapangilabot, di ba? Kung yun ang nangyari, ang hirap isipin, pero yun nga, siguro, gaya ng pili ni Ka-Percy, na kesa makabalik ang Duterte, dito na ako kay Bongbong. Di ba? Ang lupit. Isipin niyo mga boss, kung si Sara nga at umatras, nagdesisyon si Marcos na umatras para kay Sara, o naging busy si Marcos ni Sara, patay. Wala ho lahat itong senaryo na to. Tsak yun. Wala pong lahat ito. Ang SMMI ay patuloy na papalaot sa pagkakalat ng fake news. Kagaya nung panahon ni Digong, di ba? Meron bang kumusyon sa SMMI nung panahon ni Digong? At 100%, hindi ho si Romualdez ang Speaker of the House. Tsak, si Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Baka hindi pa si Subiri ang maging Senate President. Maiiba ho ang kamada. At tsak, piyesta ang pogo. Lahat ho yan. Maiiba ho lahat yan. At walang kapag-apag-asang mag-rejoin sa ICC, itong bansang ito. At walang kapag-apag-asang makiki-operate sa ICC ang bansang ito.
totally opposite sa nangyayari ngayon. Diba? Si Sara tignan mo. Miyembro pa ng gabinete, sabi nga ni Ka Enzo. Pero kinokontra niya yung kanyang pinaka-boss. Kaya sabi, mag-resign ka na, marunong ka pa pala. Diba? Iba. Pero si Excellency, walang naririnig, hindi nagsasalita. Ewan ko. Kung bagay, iba yung nangyayari, di ba? Hindi siya nagsasalita, pero may nangyayaring iba, di ba? Gaya na sinasabi, pag ang dagat, ang ilog, tahimik, malalim, di ba? At yun ang kinatatakot ni Sara. Kaya nga, binulabog niya na ang Department of Justice na pakinggan yung kanyang sinasabi tungkol sa pag-rejoin at pakikipag-cooperate sa ICC, di ba? At ayon naman doon sa spokesperson ng Justice, very valid reason daw ang sinagmit na ni Sara. Para hindi mag-rejoin sa ICC, di ba? Lord, ewan ko, siguro nga ayaw pang pabayaan ng hindi pa rin napabayaan ng Panginoon na mahulog talaga ito sa itong bansang ito sa kumunoy, mantakin mo. Kung si Sara ang presidente, tuloy, sige buloy. Sa panloloko, sa pagngak-ngak doon sa kanya. Sus Mario. Ito, balik tayo. Sabi ni Pimentel, magkakaroon ho ng botohan, di ba? Kung marirevoke ang prangkisa ng SMMI. Alangan namang, eto, totoo to. Pag mayroong kumontra sa revocation ng prangkisa ng SMMI, tsak, sira ang political career mo. Sa tao, politically speaking, ba? Tinawag na kayong kangaroo dyan sa Kongreso, u-oppose ka pa sa gusto ng mga kasamahan mo na ma-revoke yan, franchise niyan. Di ba, sabi ni Celeste, salamat dito sa kangaroo court. Tinawag na kangaroo yung mga kausap niya. Bugok din no? Mga boss. Yun ang niyan. Kung nagkabaliktad yan, apaw! Lord, tapos. Pero yan nga sinasabi. Lahat may katapusan. At malapit na po yan. Pagdating naman sa Senado, sino ko kontra? Pero palagi ko mahihirapan na rin Kasi, sa klase ng takbo, kunyari, halos lahat ng Kongreso bumoto para ma-revoke yan. Kung talagang nabuisit na sila dito sa mga kay Badoy at saka doon sa abogado nila, lahat puro supalpal. Aba, kung meron ka namang matinong kaisipan, kukontra ka pa? Tsaka yun na lang ang pagbabasihan mo dyan. Yung mga miyembro ng PADAPA nagtalunan na. Ilan na lang ang natitira. Di ba? Yan. Tapos na yan. Ewan ko pag hindi talaga naipasara yan. NTC pinapaano na para hindi na sila umere. Pusa yung kanina. Napanood niyo si Badoy? Pucha yung drama ni Badoy, parang pang maala-ala mo kaya, ng pati. Maski raw, pagmamahal daw sa bayan, anak ng kamote, ano yun? 100,000 isang buwan, sweldo. Binusisi ho talaga ng Kongreso mantakin mo. Saan ka nakakitang istasyon na walang komersyal? Walang endorser. Okinawa, Japan. Napanood nyo naman siguro, di ba? Ang gaganda ng mga tanong, Ang sagot, parang nag-usap yung
nasa Maynila. Ang nagtatanong, nasa Cagayan. Ganun eh, ang lalayo na sagot. Nakakabwisit panoorin, totoo. Si Celis naman, ako, tos Marios. Ay, apo. Magkulam na po tayo. Yan lang ako tanong. Sige nga mga boss. Isipin niyo kung di naging matigas ang ulo ni His Excellency na tumakbong kung napaatras yan at si Sara Namuno, todas, mother, pati daughter. Di ba, kalat ni? Jeff Ramos nak, shout out. Magandang gabi po tayo, magandang buhay po sa lahat. Magandang buhay nak. User, shout out. Good evening po. Dapat wag bitawan ng Kongreso yan. Salot na istasyon yan sa mga ng mga DDS. Totoo. User ulit Naku, kaya nga namumugad mga Chinese sa Pinas dahil nababayaran mga pulis, mga locals at mismong mga matataas na opisyal pa, protektor. Pwede pang mag-CP, may aircon, appliances sa loob ng selda, may pa-prostitute pa. Totoo yan, user. Moody Muma, shout out Hi Sir Rox, good evening po. Kumikilos na talaga ang kamay ng Diyos, totoo. Ang dating kakampi, ang mga kamera ngayon, kaaway na ni Digong. Tama yan, kamera. Ipagpatuloy ninyo lang ang pag-imbestiga sa SMMI hanggang mawala na ang SM. Salamat kay PBBM sa pagpayag mo sa mga sa pagpatawad mo sa mga NPA sa mapayapang paraan. Ang mag-ama na yan, sila ang tunay na kalaban ng buong bansa na matitinong mamayan. Ang pumapanig sa mag-ama, sila yung mga maka-China. Huwag iboto ang maka-DDS. Salamat po, Sir Rox. Totoo yan. Nandito si 3JCO po. Sumagot siya. Sabi niya. Inumpisahan kasi ni Digong Siya naman ang may kasalanan kung bakit lumaki ang issue kay Sara. Hanggang nadamay pa pati SMMI. Sabi ko nga naman before, Sir Rox, dapat may advisor si Diggs na hinay-hinay lang ang bibig dahil hindi na siya presidente at limited ng power niya. Kahit si BBM weak leader, according to Diggs, ang asawa niya ay matalino. Kaso si Diggs di maawat. Ayan tuloy. They are in deep trouble. Totoo yan, 3JC of ka. Pero yun nga, dapat mag-ingat si His Excellency. Dahil itong si Duterte, ayon, baka mamaya yan ang talakayin ko. Kung sakasakali, ayon kay Trillanes, halang ang bituka niyan. Gagawin lahat niyan. Pag yan naipit, lahat ng pwede niyang gagawin yan. No? User ulit Iba-iba itong user na to. Sabi niya, buwisit na kibuloy na yan. Kung ako, si San Pedro, babatukan ko yan. Babatukan ko yan Si San Pedro kaya ang may hawak na susi sa langit. No. Ikaw naman, user. Si Kibulog, may duplicate siya. At meron nga siyang mansyon dun Ang sabi nga nung Siraulo, nitong si Kibaliw, ang doorknob ng kanyang mansyon sa langit, brilyante. Ewan ko kung anong klaseng katangahan meron ang napaniwala nitong tao na tao pa ba yan? Presidente ang naniwala dyan. Presidente. Si Harry Roque, naniniwala ka, Harry Roque, na appointed sa niyan? Panelo? Ewan nga. Ewan ko sa inyo. Pero gaya ng sinasabi ko, kung si Sara naging presidente, mas dadami pa tanga. No? Dahil patuloy
ang pananalasa ng SMMI sa buong Pilipinas. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay at maging tuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Di pa nga na-operahan pa rin pero sana dasal-dasal lang tayo. Mahirap kasi sa government hospital kung minsan talagang ipipila ka. Although yun nga, konti lang gastos mo. At the same time, magagaling din naman ang mga OB dyan, OB-GYN dyan. Oo. Elizabeth Iscari ulit Ay, shout out Elizabeth ha. Good evening, Xerox. Yung SMMI na yan, Xerox, tingin ko nga, tuluyan na yan, i-abolish ng mga yan. At tuloy na nga siguro ang paghihiwalay na unit team na yan. At malamang, papayagan na nilang pumasok ang ICC. Ang ICC na yan, ang makapagbabago ng imahe ng Marcos. Diba, Xerox? Oh, ganun lang naman kadali. Gaya sinasabi ko, diba? Saan ka? Sa palubog? Sasama ka sa palubog? Presidente ka? Di. Tsaka wala namang kasalanan si Excellency doon sa War on Drugs ni Digong, bakit niya poproteksyonan yan, di ba? Raul Villanada, mali ang BP para umasta ng mali ang Pangulo. Dapat maripriman yan dahil publikong pahayag yan sa gobyerno ay walang isang salita. Iba kasi ang presidente, iba ang BP, hindi maganda. Akala nga ni Sara, hari pa sila Akala nila, si Bongbong diba? Tignan natin. Pero yan nga sana nga, walang madamay na inosenteng tao. Gaya na sabi ni Trillanes, ni Senador Trillanes, halang ang bituka niyan. Baka bukas na o sakali pag hindi pa ako inantok mamaya tatalakayin po natin yan. Maganda po. Interview ni Idol Christian Isguera. Maganda talaga. As of now, ang nanood na po 52,000 Oo. Raul Villanada ulit Tama si Ka Percy. Sa pagkakataon ay baka siya ang bumaling kay Marcos kaysa kay Duterte. Tingnan nyo, kademonyohan nga. At least itong si BBM marunong ng rule of law. At saka hindi hindi niya kaya sigurong yun nga, yung ginawa ni Duterte na tukhang-tukhang papapatayin. Kita mo nga gusto niya pa peace talk para magkaano na yung mga rebelde at Pero si Sara ayaw. Para ikaw demonyong mga yan. Kung ano sasabihin, di ba? At nakamedya. Parang sinasabi niya, huwag kang tanga, apo Hintay tayo dyan. Pero parang naamoy ko na talaga, and now the end is near. And so I face the final curtain. Elizabeth Iscari ulit Ito naman si BBM, may COVID na naman. Iba talaga pag may pera, ay madali silang mahawa ng virus na yan. Kaya safe talaga ang isang ordinaryong mamamayan na walang pera. Di basta-basta nagkaka-virus. Kasi takot ang COVID na yan sa mahirap na tao at walang pera. Tao si Elizabeth. Totoo yan. Naniwala ko siya dyan. Matalino talaga ang COVID na yan. Totoo. Yung may pera pinipili di ba? Pero San Juan, shout out Good evening po, Karox. Tama po kayo, Karox. At ang aking pananaw, ICC ang sagot sa mga lahat ng problema sa ating bansa. God bless po. Totoo, wala na iba Napakabigat niyang Duterte takin mo, ang dami nakasabit dyan. Duterte, bato. Ang dami. Tsaka maganda talaga yung bibigyan ko ng reaksyon yun. Ang ganda. Sabi ni Trillanes, alam mo si Duterte, maraming kalamayan, mahaba na ang kalamay niyan. Yung kumbaga sa pugita, marami kang maraming koneksyon yan, maski sa ganito, kumbaga sa meron pa rin
puwersa, oo. At yun nga, halang daw ang bituka. Julito Rubilos, shout out. Brother Roque, good PM. Nanood ako ng hearing sa Kongreso. Hinahanap ko si Marcoleta. Pangita, lumabag ang SMI sa prangkisa. Double standard at depende kung sino ang tatanggalan ng prangkisa ni Marcoleta. Karma is coming. Totoo, lahat ito puro karma to eh. Oh, at yun nga sabi ko nga, lahat itong nangyayari na to, sinabi na ng nasirang Percy Lapid nung siya ay nabubuhay pa. No? Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Mahina na ang baga ni PBBM at kulang siya sa mikrobyo. Dapat si Kibulibog ang ipatawag at si Digong isama na rin yung sinasabing may-ari ng SMI para magkaalaman na or baka naman takot ang kamera sa SMI. Yun nga eh. Dapat talaga nandun si si Kibulog eh. O, di ba? Siya magpaliwanag. O, saka si Digong, dapat yan, wala naman silang immunity from suit, ba't hindi? Librado Ludovico, shout out. Blessed Thursday morning po. Blessed Tuesday morning po, karaoke, to all karaoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sorry, Karoks, off volume muna. Pag si Sarang Butangera ang nagsasalita. Anyway, ICC lang ang kasagutan sa lahat ng nangyayari sa bansa. Totoo. Rohan Jelly, Joral Jelly, shout out Mga nandyan din sila yan eh. Busy siguro. Eto. Pia 8408 Pia, welcome to the club. Sabi niya, ICC is the perfect Christmas gift for the Filipinos. Totoo yan. Maraming magiging masaya pag nakapasok ang ICC at nagkaroon ng warrant of arrest. Sumagot si 3J Siopo, may early Christmas gift ang Pinoy from the Lord. Ang SMMI maaalisan na ng franchise at nakukulong si Badoydoy at Celis. Good job, camera. Oh, di ba? Talagang good job. Ramon Valencia ulit. Bossing, kumusta na lang sa lahat ng Karokis Warriors at kay Commander, ingat na lang kayong lahat, sabi niya. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Ha? Sabi ni Tia Delio. Mapagpalang buhay at gabay po ng dakilang Panginoon po. Pagbati ng impong basyang Team Tia Deli sa ating pong lahat, mga kalupon sa Rocky Warriors. Sa mga topic po today sa Rocks, we can really say God really moves in a very mysterious ways. And it's payback time po. Basta pag si Lord po ang nasa puso at buhay mo, siguradong lagi kang panalo. Totoo yan. Walang sablay po sa rocks. Bubulaga na lang talaga sa harap mo. Yung ikinalat mong lagim, pang-aabuso, pagpatay, at paghahari-harian. Babalik ang kamera at matinding dagok at sakit pabalik sa mukha mo. Sabi nga po nila, di po araw-araw Pasko at Fiesta sa rocks. Wala pong kabog-abog. Biglang bumulaga ang matinding bulaga. Ano po? Nasaan po yung mga Team Barsaga, Marcoleta at matitindi ang banat noon sa ABS-CBN? Si Butanding na kung ano-ano ang ipinagkukuda about ABS-CBN. Yung pala alam na niya talaga na ipasasara ng kanyang Panginoon. O ano ngayon, Butanding, choke? Nasaan ang tabil at angas ng dila mo ngayon, ha? May sinabi si Butanding, kala mo at Tia Delica, ha? Pag nakapasok daw, pag nag-rejoin daw ang Pilipinas sa ICC, siya raw ay magbibitaw na bilang isang abogado. Ba't sasama ko yan sa susunod, ha? Oo, magre-resign na raw na bilang abogado. Anyway, karma is real and digital po talaga. Let's wait and see po sa pinakamatinding ending ng
sinasamba po nilang Panginoon na si Kibulok. Dapat yan, pako sa krus yan eh. Yan ang dapat pinapako. Lahat po tayo ngayon may naaninag na pong kahit konting pag-asa at justisya para po sa mga karumaldumal nilang walang habas na pagpatay at pagkitil po ng karapatan ng napakarami po nating mga kababayan. Hanggang sa muli po, Impong Basyang signing off at sa inyo pong lahat, tunay na nagmamahal. At kasama nyo po palagi sa pagdadasal. Sa inyo po tunay na nagmamahal, shout out po sa lahat ng aking mga ka-warriors. Good night po sa lahat. Ito ang makulit at aswangot ninyong Tia Del. Ingat po palagi sa Rox. Sumayo po palagi ang gabay at pagpapala ni Lord. Salamat, Tia Delica. Papasok na po ang ICC. User ulit oh. Daming user oh. Iisa lang ba to? Papasok na po ang ICC. Iyak na Dutae. Pati mga alipores. Wala na kayong kawala. Wala kayong paramdam si Dutae. Angelito Vincent, shout out. Good PM, Karox. Yari, naikulong na si Kalbo at Badoy. Pero nag-ano raw sila. Hunger strike. Kinawa dyan. Hunger strike. Ang maganda kaya ano kaya gawin nitong dalawa lang to? Magbaliw-baliwan kayo kung mag-away kayong dalawa sa kulungan kung nagkasama kayo, di ba? Ay, Lord. Picking apple sa 100,000 ang sweldo, Diyos mo. Magkakalat ka lang magre-rentag ka lang, di ba? Angelito Vincent ulit oh. Dapat po bitayin din ng mga incheck dito. Mga drug lord naman yan. Oh. Paano mabibita yan eh? Nakakapag-cooperate pa nga yan eh. Maski nasa oblo eh. Tuloy ang transaksyon eh. Oh, di ba? Akira Milo, shout out. Magandang gabi po dyan sa inyo. Mr. Totoo lang. Dan watching po. Isang mapayapang gabi po dyan sa inyo. Kalat ni Baya, shout out. Hello, Miss Akira Milos. Pleasant day, sabi ni Kalatni. Kalatni ulit, oh. Kung ikaw ba naman ang magbrilyante ng doorknob, ang stop lang ang malakas, AJ Reyes, shout out, sabi niya. Wala na yan, tapos na yan, Duterte Group. Sunod dyan, Dutae naman, wala nang kamandag. Dapat pakyo, kulong na rin. Tapusin na yan, sila yan. Ang mga salot, punta na kayo sa ICC para matapos na sila. Maraming antay sa inyo. Medyo dapat habang ngayon, magparamdam na si Kimuki Mariel na mukhang pag nagkataon, si Kimo, alam niyo, may word of honor yan. Oo. Pag sinabi niya sasama siya kay Duterte sa kulungan, sasama yan, ba? At yun nga, sabi ni Kimo, sanay naman ako sa loob eh. Mas maganda nga doon ng pagkain, imported eh. Masarap ang pagkain doon. Diba? Si Kimo, number 1 senator si Kimo. Akala mo sabihin niya yun, okay na, sa dami ng bumoto sa'yo, Kimo. Ang handa mo pala talagang pagsilbihan si Digong. Okay na, Japan, Kimo. Ano ba, Kimo? Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Karoke. Baka naman umiiwas lang si BBM sa mga issue, kaya sinasabi niya na may COVID siya. Hindi natin alam, Johnny Bigot. Kung magsalita si Sara, akala mo siya pa ang mas mataas na posisyon. Totoo. Si BBM hindi dapat naging presidente. Very weak leader siya. Alam mo, Johnny Bigod, sabi nga ni Ka-Percy, dito na ako sa weak leader kaysa kay Duterte. Ano ba magsasabi mo doon, Johnny Bigod? Isipin mo nga, Johnny, kung si Sara nga naging presidente at itong si Marcos ang naging vice, di patuloy si Kibulog, Ay, nako. And now the end is near. Ganyan lang talaga, sabi nga ni Sara. Walang permanenteng kaibigan. At panapanahon lang yan. Alam naman ni Sara yan eh.
Kaya ikaw, His Excellency, makinig ka sa sinasabi ni Sarah. Ha? Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po tay at sa lahat ng mga ka-warriors. Nawa po makapasok ng ICC nang magkaalaman na itong mga humaharang sa pag-investigate ng mga namatay. Dapat si BBM ingatan ang health niya. Naku, nakakatakot po kung huwag naman po ipahintulot ni Lord. Tawa niya. Magkahimala po kaya pag-attend ni Kibuloy. Lord bless our country. Ingat po tay at sa mga ka-warriors. Ingat ka rin dyan, Marlo. Basta pagod na, pahinga na, ganun. Ha? Ito, Jane L. Oh. Shout out, Jane L. Hello, Sir Rox. Tawa-tawa na naman. Na-cite in contempt si Celes at Badoy sa kamera. Yahoo! Jane L. ulit oh. Alam mo, Sir Rox, sa nangyayari ngayon sa Pinas, napagtanto ko na hindi weak leader si BBM. Si Abo lang yan ni Dutz to despise BBM. Kahit hindi nakapagtapos ng college yan, pero smart si BBM. Ang strategy niya di pangkaraniwan. Remember, Sir Rox, hindi siya umattend ng forum noon. Di siya sumagot sa mga bashing, instead hired trolls. US at China, okay na US at China, ok sa kanya. BBM fights back without you knowing it, mabibigla ka na lang tulad ni Celes at Badoy, nakakulong sa kamera. SMI franchise is hanging. ICC is coming to town. Dilima Panalo, totoo. Alam mo naman, friend, pag gumalaw ang kamay ng Panginoon, si Moises nga, nag-isa lang siya, natalo niya si Pero, di ba? Sabi ni Moises, sabi ni Lord, I will be with thee. Sasabihin ko sa iyo kung anong sasabihin mo. Tapos Cassandra Daisy, shout out ha. Si Ceres ang tunay na MPA na alaga ng SMMI. To our Congress, please cancel the franchise of Satan's media ni Kibuloy at Duterte at China. This will be your great contribution for the Filipino people. Totoo yan. Raybin. Welcome to the club, Raybin. Bakit di yata gumana ang power of the Son of God? David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Wow ha, biglang tumapang sina Eric Celis at Badoy sa pagsagot sa Kongreso. Baka naturuan na ni Digong at ng appointed son of the beach. Yung dalawa, ayan, nakakontempt tuloy at ikinulong sa Kongreso. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang pagsasara niyan sa SMMI na yan. God bless po sa lahat. Totoo yan, hindi na maawat yan. Ikalain mong tawagin ni Celis na kangaroo yung mga congressman. Kasi ano ba maraming salamat dito sa kangaroo court. Yung kangaroo court, di para sinabi niya lahat kangaroo yung mga nandoon. Tsaka ang babangis na mukha nila, mga boss? Mga mukha nila Celis, nila Badoy, ang babangis, no? Ang hirap tignan ng Aris ulit, Ay, shoutout Aris. Ano kaya nararamdaman ni Eric Celis at Badoy sa kulungan kumpara sa naipakulong nila at napatay dahil sa kanilang red tagging? Huwag kayong mag-alala, karma lang. Yan, malay nyo, magkaroon pa kayo ng promotion. Hindi lang sa kamera kayo makukulong. Ngayon baka sa bilibid pa kasama si Pacquiao, di ba? Maranasan naman nila ang katiting na naranasan. Katiting lang katiting. Huwag na yung malaki na naging buhay
ni Senador Laila de Lima sa loob ng Bilibid. Isang Pasko't bagong taon pa lang yan. Si Laila de Lima, halos 6 na Pasko't bagong taon sa loob. Tibay talaga ni Senadora. Diba? Yan ang mga dapat nagiging presidente ng Pilipinas. Diba? Yan o. Si Antonio Carpio, Laila de Lima, yung mga talagang may malasakit sa Pilipinas. Trillanes, Attorney Enzo, Attorney Toto Causing, ang daming mga ng pating, oo. Number 1 si Kimo. Patay tayo dyan. Jing Ipa, shout out. Namihasa sina Badoy at Celis sa paninirang puri. Hayan, binigyan na sila ng hangganan ng Diyos. Kinakarma na rin ang ingay pa rin ni Celis sa hearing, kaya laging nase-sermonan ng mga congressman. Hambog pa rin ang dating ng kalbo. Na-contempt tuloy. Wala ka nang pupuntahan, Celis. Hindi ka na pwedeng mag-NPA dahil sa dami ng ginawa mong paninira sa kanila. Yari ka na rin kay Kibuloy. Kapag natanggalan ng prangkisa, babalatan ka na nila ng buhay. Hindi. Jeng Igpa, hindi. Yung mga banat ni Celis na CBP, MPA, ito baka na naman saywar lang nila yun yung galit-galit sila sa MPA, baka sila pa sumusuporta ron baka alam mo naman ang nila, kung ano yung sinasabi, kaya sabi ni Ka-Percy, baliktarin mo yan. Galit-galitan ba, di ba? Patay na. Uubusin namin yan. Kinawa dyan pa. 3J Siop, sabi niya, hello, Sir Rox. Mukhang maganda ang pasok ng December. Tao. Finally, si Badoy, na sobrang yabang, at si Celis, na equally mayabang din, di umubra sa kamera. Si Celis, talagang kung umasta, kala niya, kayang-kaya niya ang kamera. Totoo. Kala niya kung kausapin niya yung camera, kala mo, no? Kala mo napakatalino no? Kung makaasta no? Kala niya nakasandal pa rin siya sa pader, no? Kala niya talagang siguro kaya ganito mag-aasta to. May alas, ewan ko ano alas pa nito. Wala naman akong alam na alas nila kundi si Digong Wala, oo. Oo. Hindi mo alam kung anong iniisip ng mga yan Totoo kaya sinasabi, di ba? Mag-ingat po tayo. Hindi po natin alam ang takbo ng utak ng mga yan. Gaya nga ng sabi ni Senador Trillanes, halangang bitukan ng mga to. Tuloy natin si 3J Show. Imbis na magpakumbaba, tinuturuan pa ang mga congressman. Sino ba namang congressman ang hindi magbabad trip kay Celis? Wala siya sa teritoryo niya, pero kung umasta, siga. Di na-contempt. Tawa-tawa. Kala nga niya napaka-powerful pa niya di ba? 3J Show pala to. Sir Rox, Isara naman, akala niya siya ang presidente. Turuan ba naman si BBM kung paano gagawin sa mga NPA? National People's Army daw. Nanonood ka kay Atty. Enzo, tawa Anak ng wedding mo. Vice President ka, abogado ka. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung NPA, New People's Army. Binabasa na nga, di ba, 3J Show? National People's Army daw. Okay daw, Japan. Tawa ko Ano ba naman yan? Bangag kayo ng bangag kay BP Leni nung araw alam mo, hindi kayang gawing kamalian ni BP Leni yan. Yung ganyan, yung sobrang napakababaw. No? Pagkakamali na ewan, ang hirap. Siyungal lang yung mga ganyan Binabasa na, mali pa. Tuloy natin si 3J Show. Itong si Sara, hindi alam na meaning ng MPA. Kaya si Lisa, simple lang, kumilos, walang ngaw-ngaw. Mabibigla na lang sila, totoo. Itong mga DDS kasi, bibig ang
di mapigilan. Tapos na ang panahon nyo. Ikaw nga, Sara, ang may sabi mismo na may kanya-kanyang panahon. So alam mo, lumipas na ang panahon nyo. Binigyan ka ng chance ng tatay mong tumakbong presidente, ikaw itong umayaw. Tapos ngayon, acting president. Alam din ni 3JC Hope, di ba? Kaso nga, 3JC Hope, ayaw na rin umatras ni Marcos. I have nowhere else to go, basta tatakbo ko. Kung tumakbo siya, di sige, tumakbo siya, basta tatakbo ko presidente. Diba? Ewan ko kung totoo sinasabi na ang umayos si Gloria Macapagal Arroyo na ganito. Nung una nga, merong term sharing pa eh. After 3 years, bababa na sa pwesto si His Excellency at ibibigay na kay Sara. Magre-resign si His Excellency at si Sara ang upong presidente. Mga ganun ang drama nun eh. Di ba? Sana wag matuloy yan, Diyos ko. Tuloy natin kay 3JC. May kasabihan nga tayo na opportunity knock only once. You never know if you'll get another opportunity. Sara blew it, sabi niya. Huwag ka nga. Sipin mo nga, friend, kung si Sara ang presidente, tres patay, mother, pati daughter, ubos, Pilipinas. Tapos, Juan de la Cruz. 3JC pala ito. Palagi ko, Sir Rox, malapit na matanggalan ng franchise ang SMI dahil na rin sa kanila. Badoy at Celes. Tawa-tawa. Sakit ulo ni Kibuloy eh. Parating pa ang pagbukas ng kaso sa US. Parating pa rin ang ICC. Paano niya sasagipin si Dutz? Meron din siyang dilema. Ang Diyos ay di natutulog. Salamat po, Sir Rox. Salamat po, Lord, sabi niya. Talaga. Aris, shout out ko to. Karoke, maganda na sana ang comment ko kahapon tungkol sa pagbomba ng MSU dahil sa umamin itong ISIS bandang hapon na tila ang may kagagawan ng pagpapasabog. Kaya binura ko ang aking comments. Kala ko kasi sympathizer ng Hamas ang may gawa at ang advice ni Digong Duterte sa Israel na gawing malaking libingan ang Gaza sa mga Palestinian at Hamas. At sa sinabi rin ng isang opisyal na gobyerno natin na dapat patayin lahat ng mga batang Palestinian para huwag na silang lumaking terorista. Kaya siguro kako may nag-retaliate at binomba ang MSU, ISIS pala. Dahil sa susunod-sunod daw na pag-atake sa kanila ng ating mga sundalo at napapatay ang iba sa kanilang leader. Sumalangit nawa ang mga nasawi at pakikiramay na lang sa kanilang pamilya at pakikiramay rin sa nasawi sa napinsalang lindol sa Mindanao. Especially sa inyong may bahay, Karoke, pag-ingatan at paggalingin na sana ng ating Panginoon Diyos para ang buong pamilya ay magsama-samang masaya at mabiyaya ang Kapaskuhan sa bagong taon. Mabuhay po tayong lahat. Salamat, Arisa. 3J Show ulit to. Hi, Sir Rox. Kawawang Celes at Badoy, nilaglag ng SMMI. O ngayon, tutulungan ba sila ng abogado ng SMMI? Hindi. Kasi di naman pala sila empleyado ng SMI. Di sila ang mag-hire ng sarili nilang abogado sa sarili nilang gastos. Tawa-tawa, milyon din yan. Sa kalaban mo, Congress. May laban kaya sila. Yan ang parusa ng tadhana sa kanila. Sobra talaga kasi silang yabang. At lahat na lang na gusto nilang i-red tag, nire-red tag nila. Walang pakundangan. Totoo yan, 3JC Hope. Abogado baka mo. Maraming abogado yan. Siguradong tutulungan ni Harry Roque yan. Sino pa? Si Panelo. Mga abogado yan. Abogado yan, di ba? Sino pa? Si Digong. Tutulungan ni Digong yan. Prosecutor si Digong. Prosecutor.
Diba? Wala na ako maipis. Sino pa tutulong yan? Si Appointed San, tutulungan ni Appointed San yan. Tignan mo. Ha? Basta yun ang dasal natin. Sana wala na pong sumunod na pagsabog sa mga, sana wala nang madamay pang mga inosente, no? Makonsensya kayo. Imelda Go, shout out. Palagi kasi ang travel niya worldwide. He's very susceptible to the COVID virus. His immune system is very weak. Take a note that people in other parts of the world are not wearing masks. My simple advice is don't travel so much. Stay home and take care of your country and wear mask all the time. Na-advise ni Imelda Go si His Excellency, ha? Al Olalia, shout out. Deserve ng SMMI hindi lang suspension kundi revocation of franchise at sana hindi na muling maka-ere pa. Yes, kung anong pinatutupad sa bansang China pagdating sa death penalty sa ating mga kababayan na nahatulan, dapat ipatupad din dito sa Pilipinas. Alam ni BBM, nagagamot na parang lagnat na lang ang COVID at pwede niyang gawing excuse kung tinatamad o kumukuha ng simpatya. Magandang araw, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. Ingat tayo palagi. God bless. God bless, Al Olalia. Kalat ni Bayaw. Good morning, Karoke. Tirahin mo ka na, Karoke, sabi niya. Li Chang, shout out, Li Chang. Laylay Chang. Ha? Piling naman ni Sara, presidente at matalino. Panay speech. May nadinig ako. Bangag na naman si BBM na overdose sa pulburon. Kawawa ang Pilipinas. Nagkaroon tayo ng mga presidenteng drug lord at addict. Ewan ko ba? Dapat kasi sa susunod, gigpitan na rin yung mga kwalifikasyon sa ganito mga aplikante. Di ba? Dapat dinadrug test sila. Dapat yung kanilang educational attainment, mga ganun no? Wala tayong magagawa tatanga naman ng botante. Kalahin mo, number 1 si Kimo. Ano ba? Yan, nagwawala sa Senado. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out, ha. Brother Elias Icho, shout out. Roberto Sayat Sr., shout out. Sabi niya, lahat ng takot sa ICC, makasalanan. SMMI, si Baki na yan. Nanggugulo lang yan. Puro kabalbalan lang. Ni inutil yan, Digong. Hindi ka ba titigil sa kasamaan mo? Kailangan ka ng kunin ni Lord. Gadit si Roberto Sayat Sr. kay Digong. Ha? Sino ba matutuwa? Beatrice Yadaw, welcome to the club. Beatrice Yadaw. Kung minsan maniwala ako si Digong na magawa. Yung gusto, hindi mo intindihan ang comment mo. Beatrice Yadaw ulit. Maniniwala ako ang sinabi ni Matabato noon, kapangyarihan ni Digong bilang mayor sa Davao. Matakot magsabi mga tauhan si Digong hari sa Davao. May power, maniwala ako. Ang tapang, mayabang, magsalita, puro patay ng bunganga niya at saka war on drugs, maraming inosente napatay. Walang malalaking na drug lords na napatay. Kung wari nagpabilib ng mga taong bayan, palpak war on drugs nung panahon niya. Totoo naman palpak. Ha? Si Aris ulit Sa pangalawang hearing ng SMMI, nakikita na ang pagbagsak nito at ang bumubulusok na si Pacquiao mula sa langit pagkat inihagis na siya sa lupa. Alberto Olaer, shout out sabi niya.
Ang mga player ni Digong Duterte at mga anak ni Satanas na si Kibuloy, sa umpisa pa na dunk shot na supalpal sila ni Investigador Acop, na contempt si Ka Eric Celes, pati si Lorena Badoy. Karoke, di ba tinanong si Badoy sa isang congressman, sabi ni Badoy, bakit tinawag mo akong teroristang komunista? Badoy, sagutin mo ako, tameme si Badoy, Karoke. Totoo. Siya na tayo, si Abante. Oo. Yannick Ordobes, shout out. Si Ka Eric pala magpapasara ng SMMI. Kundi dahil sa fake news niya, hindi mahalukay ang violation ng SMMI at threat to nation security. Sinabi niyang source niya, Senate staff, lagot ka ngayon. Todo. Ha? Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Tama naman Sara na wag makipagkasundo sa devil. Kaya nga inaaway si Sara. Reynaldo Gonzalez ulit to. Iisa lang ang kapupuntahan Digong at Kibulok sa dami ng kaso. Hindi man kangkungan, inaantay na sila ni kamatayan sa China para dumuti sa libingan ng mga hindi bayani, kundi libingan ng mga baliw. Totoo yan, ha? Ono Prejara, shout out, ha, sabi niya. Minsan umaayon yung batas, ha? Minsan umaayon yung tabas ng pagmumuka sa uri ng ugali ng tao. Totoo yan, Ono Pre. Leonardo Diaz, welcome to the club, sabi. Sinong maniniwala sa isang Kibulok na psychopath? Puro itim na burak ang utak nitong demonyo. Galit si Leonardo kay Kibulog. Ha? Christian Cheng, shout out na ka. Sa nangyaring yan sa SMI at sa dalawang taga-kahol nila na sila Eric Celes at Bruhang Lukring Badoy, ewan ko lang po, Tatay Roque, baka yan iligtas ni The Action Man, Bad Boy Bigote Padilla. Detain Zelda nila. Have a safe evening po, Tyrox, at sa mga ka-warriors. Christian Cheng ulit, oh. Pero alam niyo po, Tyrox, sa kabila ng mga skandalo dyan sa SMI, dalawang fake news peddler na sila ang totoong mga komunist. May mga bulag at bingi pa rin pong nagtatanggol sa dalawang yan. Mga nakatanghod po sila sa mga platform ng mga nasa night in the dark, nasa light in the dark, at mga nagapang ang mga garapatang trolealista sa mga matitinong comments doon. Kahindik-hindik po ang mga inangata nila doon. Talagang mga zombie na sila. Totoo. Pag binabasa mo ba yung mga comments diyan sa mga kampo ng mga kadiliman na yan, naka. Christian Cheng ulit to. About naman po, sa kamo may COVID na naman si Ecstasy no? We, di nga. Wala naman na COVID ngayon. Paano siya magkaka-COVID? Budol lang yan, fake news naman yan, Tyrox. Ako po, never talagang naniniwala kahit kailan sa mga Marcoses na yan. Galit ka na naman. Dahil po mahilig talaga po silang mag-create ng senaryo. Ano yun? Pag tinamad siyang humarap sa mga tao at ayaw niyang umatin ng alibay niya, COVID. Malay mo, baka nag-iingat na siya, diba? Mahirap na, baka iba na yung dyan na lang siya. Oo, kung okay, si Excellency. Dyan ka na lang, huwag ka nang punta ng kung ano-ano. Di mo alam eh. Tuloy natin. Aba wala bang bagong kwento, Marcos Ngiwi? Siya ipakita mo ng resibo if talagang naka-COVID ka. Bye for now, Tyrox. May thanks po sa kwentuhang ito. Ingat po kayo palati. Ikaw. Mag-vitamin ka, ako na nga eh. DJ Shop ulit to. Ala, si Rox, ang latest masuspend na ang SMI at si Badoy Celes, Merry Christmas, Happy New Year.
sila sa jail. Magandang pamasko ito sa mga Pinoy. Yay! Totoo yan. Kaya nga magbaliw-baliwan sila, di ba? Oh. 3J Siopol ito. Sir Rox, pakisabi sa wifi mo, kung nalilibang siya sa vlog mo, aba, kami din sobrang nalilibang. Speaking for myself, malaking tulong talaga itong vlog mo sa akin, Sir Rox. Dahil talagang nakakaalis ng anxiety. Anxiety ba? Oo. Anxiety. Hina ako sa English Anxiety ko. Na talagang nalilibang ako. I'm sure marami ding katulad ko ang sobrang nalilibang dito. May drama, comedy, action dito sa vlog mo. Pati si Ka Enzo, talagang araw-araw pinanonood ko. Very informative at talagang hindi siya bias. Mabuhay, Sir Rox. Merry Christmas. Merry Christmas, my friend. Panoorin mo rin si Vlogcaster, saka si Christian Esguera, friend, Ladies Anita, shout out. Magandang hapon po, Sir Roque. Magandang hapon po, Sir Rox po. At sa lahat ng viewers mo po. Naku po, grabe po yung nangyari sa hearing sa MSNI. Samahan ng mga magnanakaw na yan. Tanggalan dapat ng prangkisa para mabawasan ang mga fake news at puro paninira sa taong bayan. And no more red tagging. Totoo yan, Ladies Anita. Ladies Anita ulit. Oy, nakaisang oras na tayo, mga boss. Mabuti yan kay Badudoy. At Eric po, meron ng request letter sa House of Representatives sa NTC para stop ang prangkisa sa SM. Dapat dapat lang puro naman paglabag sa rule of law, puro bawal ang ating konstitusyon natin. Ladies Anita ulit Si Las Cañas may sakit na diabetic, ang ICC ang nagpapadialysis. Sabi niya, dami ng pinatay niya, pati dalawa ng kapatid niya at pinatay niya, kaya kulang nga daw ang buhay niya. Mga pinagpapatay niya ay kulang bilang kabayaran sa mga pinagtutumba niya po. Totoo, sinabi niya yun, kulang pa yung buhay niya. Kaya nagsisisi talaga siya, talagang sising-sisi siya. Ladies Anita ulit. Maraming salamat po, Sir Rox, sa mga ibinahagi mo po sa aming lahat ng balita po. Stay safe po and God bless po tayong lahat. God bless, Ladies Anita. Oy, mission accomplished, mga boss. Adolasyon ni Maranan. Shout out, Friend Amy Bingson, wala kaya tang comment, Dolor Garcia. Belinda Magtangob, shout out sa Indian. Mirna Regalado. Balong, nandito ka ba sa Manila? Magparamdam ka nga. At saka, Eman Escalonanak, shout out, Hanggang dito lang po, mga boss. God bless. Baka mamayang gabi, subukan ko pag makahirit ako isa. Maganda ho yung ni Christian Esguera at saka ni Senador Trillanes, no? God bless.